Anong ibon ang magandang bilhin? Handpid, young, or matured? Mapagpalang araw mga kahabi. Welcome po sa ating YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So ang pag-uusapan natin ngayon, dahil marami pong mga nakakahilig ng mga kapwa natin na mag-iibon. So nag-iisip sila kung ano nga ba ang magandang pasimula sa mga baguhan natin na mag-aalaga ng ibon o yung mga species. So nalilito sila kung ano nga ba yung dapat bilhin. Okay po, so narito po yung mga tips kung ano po ang inyong napipili. Kung handpid, young, or matured. So unahin po natin ang handpid. Marami na tayo mga kahabi na nakakahiligan ng pag-aalaga ng handpid. Dahil ito ay mura. Unang-una, pag mura ang inyong biniling handpid, ito ay mura. Pangalawa, pwede nating turuan. Po, yun ang maganda sa handpid. Pwede natin siyang i-train, i-tame. Yan ang maganda pag handpid nating nabili. At the same time, bonding sa ating paghahandpid. Meron tayong communication sa ibon at malalaman ng ibon na tayo yung kanyang amo. So madali siyang sumunod. Meron tayong communication with us and the birds. At pwede natin siyang sa flight bird. Pwede natin siyang gamitin sa flight, sa pagpapalipad ng sa handpid natin siya nasimulan. Yun nga lang, medyo matagal ang pagkanyang development. Dahil nabili natin ang handpid, so matagal pa yung kanyang maturity. Yun po ang diferensya naman pag handpid natin sinimulan. Pero sa inyo po, kung ano yung naiisip, kung handpid ang inyong mabibili na ibon or species, ay ito yung magandang mga benepisyo. Unang-una, mura, pwedeng turuan, banding sa handpid, pwedeng turuan sa pagtitrain, sa tame, at sa flight bird. Yun po maganda sa handpid. So dako naman tayo sa young. Kung ano yung pagbibili tayo sa pag-young, ano naman ang maganda kung young ang ating sisimulan. Sa handpid kahabi, kung tayo bibili, dudugtong ko lang, ay kailangan natin to ng oras. Kailangan mahaba yung time natin sa kanila dahil sa pagpapakain. Okay po. So kasi ang handpid, hindi pa yan na marunong kumain, so tayo ang magbibigay sa syringe, tayo ang magpapakain sa kanila. So yun po ang medyo kailangan natin ay oras para sa pag-handpid. So dako naman tayo pag young ang ating nabili. Okay? So pag young, medyo mura pa rin yan dahil young pa siya. Pwede pa rin siya nating turuan, lalo na pag seed eater pa lang. Okay po, yun ako, kumpleto pa lang yung kanyang balahibo. At hindi gaano matagal sa pag-matured. Lalo na pag sa mga medium bird. Okay po. So yun po ang kinaganda sa pag-young, ay hindi siya gaano pang kamahalan pag ating binili. Pero sa developing stage na ay bibilang pa tayo ng buwan or taon. Yun po ang pag-young naman yung ating nabili. So yun po mga kahabi, pag young ay maganda rin po pag sinimulan tayo ng young dahil pwede pa rin po natin ito matrain at matuturuan natin. Okay, so sa young, mura na at yun nga lang medyo matagal yung ang kanyang pag-matured pag young ang binili natin. Pero pag 1 year na siya ay halos 1 year na lang din po ang ating hihintayin. Sa matured naman tayo, pag matured naman ang bibili natin mga kahabi, ay medyo may kamahalan na ito. Dahil ay itong matured ay pwede na siyang i-ready sa banded pair. Pwede na siya nating i-pair agad para sa breeding. Pwede na rin natin na hindi na tayo maghihintay ng matagal para sa pag-breed pag matured na po yung ating nabili. So pwede nang hanapan natin ng kapares at pwede rin tayo
kung gusto nating mag-project sa matured dahil nakikita na natin yung kanilang mga visual color. So yung po naman ang kinagandahan sa pag matured na ang ating bibilin na ibon. So mga kahabi, kayo na lang po mag-decide kung anong mga ibon or anong stage ng ibon ang ating bibilin. Kung handpid ba or young or matured. Sa akin, dahil sa experience ko, dahil wala akong time para sa mga ibon sa paghahandpid, so hindi ako makakatutok sa paghahandpid. So young at matured po ako nakapokus dahil bibigyan ko lang sila ng seeds, tapos yung additional food nila ay enough na yon. Hindi tulad ng paghahandpid na kailangan tututukan natin at bibigyan pa natin sila ng pailaw sa gabi dahil yang pa nga, usually ganun naman talaga pag handpid. Pero ang bunga naman ng pag-handpid ay napakagandang pagbabanding natin sa mga ibon. So mga kabi, kung nagustuhan yung video na to ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At pakiclick na rin po yung notification bell para ma-update tayo sa mga bagong video na ating i-upload regarding po sa buhay yung mag-ibon. So mga kabi, ganun po. Kayo na lang po ang mamili kung ano yung desire na sa atin. At least nakapag-share tayo sa mga posibilidad na kung ang itong mapipili natin kung handpid, young at yung breeder or yung matured ay yun po yung medyo ay may pagkakaiba ng presyo. So depende na rin po siguro yan sa ating budget, sa time at sa cages kung saan po natin sila ilalagay. So maraming po salamat at sa mga bagong viewers natin at sa mga silent viewers ay sinashoutout ko po kayo at sa mga bagong viewers na sa ating YouTube channel ay nais kong i-shoutout si Vincent Gordon, shoutout po sa iyo kahabi, si Yuan Daniel, shoutout po sa si Gold Kist Local, ito po ay W Farm Permit holder, shoutout po siya Gold Crest Locals, si Rapi Amir, shoutout po sa iyo kahabi, si Jomar Clerigo, sir kahabi, maraming po salamat sa pagbibigay nyo ng materyales sa akin. Napakagandang matured blue. Okay po, si kahabi Jomar Clerigo. At saka si John Casas. Shoutout po sa iyo, Bilas. Maraming salamat sa patuloy na panunod ng ating YouTube channel. At si kahabi Bernard Ventura Stanislaw, shoutout po sa iyo kahabi. Si Jason Magalong Ocampo, shoutout po. Si Joel Baile at si kahabi, last but not the least, Jimmy Ingo. Okay po, shoutout po sa inyo mga kahabi sa patuloy niyo suporta sa ating YouTube channel. Mabuhay and God bless. Thank you for watching. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay.